The tribulation is for Israel. It's not for believers. Okay? Because we are not destined for wrath. Tandaan po ninyo, may nakalagay po sa Book of Romans, God will restore Israel. Amen po ba? And because they rejected their own very own Jewish Messiah, yan po si Jesus Christ. Dahil hanggang ngayon naman po, alam naman po natin, hindi po nila kinikilala si Jesus bilang Diyos at kanilang sariling Jewish Messiah. Kaya hanggang ngayon po ay i-reject nila ang Panginoong Jesus. Pero mabait ang Diyos, tapat po siya sa kanyang mga pangako. Kaya yung mga nagtuturo ng replacement theology, yan po ay hindi po totoo. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kasi pag paniniwalaan mo yung replacement theology, marami pong masasalansang na mga prophecies. Ibig sabihin, marami makokontra-kontra, no? At hindi po magiging akma yung paggamit ng scripture. Kapag kagayo na nangyari, mas magulo, mas sabog-sabog. Kaya unless hindi mo paniniwalaan yung truth, na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya ang mga Israelites, kanya po yung i-restore sa second coming ng Lord Jesus Christ. Ito po yung nandun sa Zechariah na naalala niyo po yun. Nabanggit ko na po dito yung dati yun. Yung kanya pong second coming, makikita ninyo tatapak ang kanyang paa doon. And then, yes, that would be it. No? Matapos niyang lupigin yung Antichrist and false prophet. Okay? Kaya, dito po sa panahon natin ngayon, makinig po mabuti, importante po to, dito po nagkakalituhan, nasa church age pa din po tayo. Believers ka, believer ako. We are all believers of Jesus. Meaning, tayo yung nagtiwala at naglagak lamang ng faith sa finished work niya. Wala kang ibang pinaniniwala kundi ginawa lang niya sa cross. Regardless of anything dito sa mundo, yun lang ang pinaniniwalaan mo. Maliligtas ka at madadagit ka. Amen po ba? Because of what He has done for you, for me, for the whole world. Magkakaroon lang ito ng effectivity if one will put their faith in the finished work of the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. So ngayon, sabi ko, ulitin ko po, church age pa rin po tayo. Habang nandito po tayo sa church age, merong next big event, bagamat hindi po propesiya, okay? Pero merong next big event na mangyayari na in-reveal kay Paul. Alam niyo kung ano yon? The rapture of the church. Okay. Sa rapture, makinig pong mabuti, dadagitin ni Jesus lahat ng mga naglagak ng pananampalataya doon sa tinapos niyang gawa sa cross. And then papaitaas po tayo, no? Lahat-lahat na po tayo, pero banggit ng Bible, maliwanag, hindi tayo mauuna doon sa mga namatay na. Meaning, yung mga matagal nang namatay na mananampalatay ng Panginoon, una silang bibihisan ng bagong body, glorified body. And then tayo mga nabubuhay pa bibihisan din, and then sabay-sabay tayong papaitaas to meet the Lord Jesus in the air. Nakasuspend ng kanyang paa at hindi tatapak sa kalupaan. So, ang kaibahan ng rapture at saka second coming ay, isa sa kaibahan, kako sana ay yung kanyang paa ay hindi tatapak sa lupa, sa rapture. Second coming, tatapak po dun sa bundok. Okay? Madali po yung mapagtatando. Okay. Ano pa? Sa rapture, tayo mga believers, we will meet the Lord Jesus Christ for the very first time. Face to face. Again, we are going to meet our Lord Jesus Christ for the very first time. Okay. Malamang alam naman ninyo, marami tayong mga paintings tungkol kay Lord Jesus. Ano ba talagang itsura ng Panginoong Jesus? Sa napakaraming yon. Maraming nagsasabi, pinaka-accurate daw itong The Shroud of Turin dahil inaral daw ito na patunayan na ito raw ang mukha ni Jesus, no? Dahil alam niyo yung Shroud of Turin, ito yung kumot na ibinalot sa Panginoon. Mula ulo hanggang talampakan, na-cover yun. Okay? Kasi ang pagbabalot po noon ay
isang mahabang kumot, tapos yung patay ilalagay doon sa may bandang upper part, tapos imimit nila yung mahabang kumot na leftover doon sa papunta sa face, sa harapan na po ng body. Kaya yung likuran at saka, anong tawag dito, buong harapan ng tao, covered po lahat doon. Tapos may sudaryum pang ilalagay sa ulo. Kaya lalong magdidikit yung muka, no? Doon sa shroud. Ganun po yon. At ayon po sa pag-aaral ng mga marurunong, specialist tungkol dyan, experts ay maraming naniniwala that is the Shroud of Turin, or should I say, yung Shroud of Turin daw ay ang authentic burial cloth ni Jesus Christ. Meaning, yung mga ginagawa ngayon na dati nagsimula sa 3D, pero ngayon nasa 4K na nakikita nyo sa AI, kung anong itsura ng man on the shroud lalabas sa AI. So kung nakikita nyo anong itsura ng lalaki sa shroud, nakikita nyo ngayon, kung yun nga po talaga ang picture, ang burial cloth ni Jesus Christ, nakikita na po natin kung ano yung picture ni Jesus Christ. Pero, according to the Bible, kung titignan mo, ang Panginoon kasi ayaw niya mag-iwan ng anuman dito sa lupa na. Kasi sinasamba ng tao mga yan eh. Kaya personally, kung tatanungin niyo ako, hindi po talaga yon. May explanation po sa lahat, no? Kaya ako naniniwala ako doon pa lamang po sa pag-itaas natin, pagdagit sa atin ni Jesus, doon lang natin siya makikita ng mukhaan. First time, mukhaan. Okay yun. Rapture po yan. At alam naman natin ang mangyayari right after ng rapture ay magkakaroon po ng 7 years ng tribulation sa lupa. Iba naman tribulation do, tribulation ng aso. Sandali lang po Thank you Lord, tumahimik na po ang mga pasaway. Okay, so magkakaroon po ng tribulation, 7 taon po lahat yon. Alam na po natin yan, no? Hindi po naman topic natin yan. No? 7 years. At sa katapus-tapusan, kapuspusan nitong tribulation ay darating na ang Panginoong Hesus. Ito na po yung kanyang second coming. Sa second coming po, no? Nangunguna si Jesus at meron siyang mga hukbo sa likod. Tayo po yon, mga believers niya. Kaya ang nakikita po natin sa second coming ay ang likuran ni Jesus. Tama po ang narinig nyo. Yung likuran ni Jesus na nakikita natin. Sapagkat si Jesus nangunguna, tayo yung mga hukbo, kikita natin yon. Amen po ba? So, anong posisyon mo sa second coming? Nakaharap kay Jesus o nakatalikod? At ano naman ang posisyon mo sa rapture? Nakaharap ba kay Jesus, nakatalikod? You should know that. At pag kabisado mo yan, hindi ka malilito at hindi ka malilinlang ng mga iba't ibang turo. Okay? So, ang rapture, para lamang po yan sa mga Gentile believers. Okay? Paano yung mga Hudyong naging believer? Abay, mararapture din po sila. Kaya lang naman po binabanggit na Gentile kasi ang Christianity po ngayon, mostly Gentile. Konti lang po mga Hudyong mananampalataya. Tandaan niyo po ito wala nang Hudyo, wala na pong Grego, wala nang Hentil kung nakipag-isa ka na kay Christ. Lahat iisa po tayo. Ang tawag sa atin mga Kristiyano. Pero ang Kristiyano kasi, mas maraming bilang ang mga Hentil. Kaya for the Gentiles po talaga, Gentiles. Pag sinabi mong Christianity ngayon, Gentiles ang nasa isip. Para magkaroon lang tayo ng distinguishment, no? Kaya, ano ang para sa Hudyo? Pero don't get, merong uulitin ko yung mga Hudyo na naniwala ngayon kay Jesus, mararapture po sila. Amen po ba? Kaya lang kasi majority po ng mga Jews, as of now, they don't believe in Jesus. Kaya sila po ang daranas ng tribulation. Yun lang po ang purpose nun. At yun din po ang purpose ng vlog nito. We are not going to suffer wrath. Don't you worry, my friends, my brethren in the Lord. Hindi natin mararanasan yan. Mahal tayo ni Jesus. Dadagitin niya tayo. At tulad ng sinabi ko, sa rapture, we are going to meet Him as He is for the very first time. We will meet the Lord for the very first time sa rapture. And Lord, sana po mamayang gabi na. Harinawa, Sienawa. Maranatha, Lord Jesus. Dumating na po kayo. Kung hindi pa kayo subscriber, bago dumating si Jesus sa rapture, mag-subscribe muna kayo dito. Share this video. Marami makikinabang
at maraming mable-bless sa biyaya ng Panginoong Hesukristo. Okay? Share the love of Jesus. Napakahalaga po niyan para naman po yung mga mahal natin sa buhay madagit, makasama sa rapture, to be with them forever. Magkakasama tayo, no? Sa piling ng Panginoong Jesus. Wala nang hiwalayan yan. Forever and ever. God bless po.